Ano ang pananagutan ng isang taong nagnakaw sa pamamagitan ng panloloko sa kapwa? Yan ang aalamin natin kay Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Si Sam ay isang negosyante na naghahanap ng isang pickup truck para gamitin sa kanyang negosyo. Nasabi niya ang bagay na ito sa kanyang kaibigang si Edison. Sinabi ni Edison na may binibilihan siyang outlet na mas mura ang benta. Sa katunayan nga daw, nakabili siya ng isang second-hand sedan na halos kalahati ang presyo kahit na mahigit isang taon pa lang ito mula na mabili ng original owner. Napagkasunduan nila na sabay nilang pupuntahan ang kaibigan ni Edison para inspeksyonin ang sasakyan. Subalit sa takdang araw, mag-isang tumulak sa isang bayan sa Pangasinan si Edison. Doon ay kinausap niya ang isa pang kaibigan na si Manuel na nagsabing ipinabebenta ng isa niyang kaibigan ang pick-up na gusto ni Sam. Matapos ang isang linggo, i-deliver na ang pick-up kay Sam. Ang nasabing pick-up ay nakarehistro sa pangalan ng isang Henry Santos. Kasabay ng rehistro na presenta kay Sam ang deed of absolute sale na wala pang pirma ng tinatawag nilang Henry Santos. Nang mapirmahan ni Sam ang dokumento at iabot ang 400,000 pesos, kinuha nito ni Edison at sinabing papipirmahan niya ang dokumento kay Henry. Nang makakuha ng pirmadong kopya ng deed of absolute sale si Sam, naparehistro na niya sa kanyang pangalan. Subalit laking gulat niya nang isang araw ay bigla na lang siyang pinuntahan ng anti-carnapping group at napag-alaman niyang ang tunay na may-ari na sasakyan ay isang kumpanya at pineke lamang ang chassis number at motor number ng sasakyan. Ano daw ang maaaring gawin ni Sam laban sa mga nanloko sa kanya? Sa maaari mong sampahan ng kasong swindling o estafa sa ilalim ng Article 315 Paragraph 2 ng Revised Penal Code sina Edison at Manuel. Maliwanag na ito ay swindling or estafa committed by means of false pretenses. Ibig sabihin ay naloko kanila dahil sa pagpapanggap na kay Manuel ang pick-up, gayong alam nila naman nila na ito ay nakaw na sasakyan. Lahat ng elements ng estafa sa ilalim ng probisyon ng nasabi kong batas ay maliwanag na nangyari sa iyo. Una, sila ay nagpanggap na sila ang may-ari ng pick-up para lokohin ka na bilhin na nasabing sasakyan. Ikalawa, ang panloloko ay simultaneous na ginawa sa bentahan. Ikatlo, pinaniwala kanila bitaw ng pera. At ikaapat, dahil sa kanilang pagpapanggap at panloloko, ikaw ay nawalan ng 400,000 pesos. Sa ating po mga manonood, mag-email lamang po sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Atienza, ang inyong bisig ng batas.